Meron itong gripo dito sa labas. Pwede kayong maglaba dyan or kung gusto nyo magdilig ng halaman or maglinis ng sasakyan, lagyan nyo lang ng hose ay madali na. Meron akong garahe dito, 2 motorsiklo ay kakasya dyan. Meron yan gate para sa safety nyo. Lalagyan nyo lang ng padlock yan. Meron ding sampayan yan pagka kayo ay maglalaba. Bali, ito yung harap ng bahay. Yan, at ito yung main door. Meron na yan sariling kontador at saka meron yan tubig. Halika, pumasok tayo at ipapakita ko sa inyo yung loob. Okay, bali ito yung pinakasala namin. Yan, ganyan siya kalawak. Ang sukat niya ay 3.8 by 3 meters. Ganyan siya kalaki. 3.8 by 3 meters yung sala. Tapos ito naman yung kwarto. Isang room lang to. Ito yung, meron siyang butas. Kung nakikita niyo yung butas. Kasi abang yun para sa window type na aircon. Kasi medyo mainit dito. Dahil wala itong bintana. So, nasa sa inyo kung gusto nyong pakabitan ng aircon. Pwedeng pakabitan yan. Yan, ganyan kalaki yung kwarto. Yan. Bali, ang sukat nito ay 2.2 meters by 2.4 meters. Yan, ganyan siya kalaki. Okay, magmula sa kwarto, lalabas ka ay sala. Ito yung salas namin. Meron siyang isang bintana. Row house kasi to, so isang bintana lang talaga lahat. Tapos, ito naman yung papasok sa kusina. Bali, itong pasilyo na to, sumusukat siya ng 1.2 meters. So, may mailalagay pa rin kayong gamit dyan. Dahil medyo maluwag siya. So, ito naman yung papunta sa kusina. Bali, ito yung kusina. Meron kaming cabinet sa taas, may cabinet sa baba. Ang sukat naman itong aming kusina ay 2.4 by 3 meters. Yan. Yan, nagpalagay kami ng exhaust fan kasi nga pagka nagluluto, yung usok ay walang lalabasan. Yan, meron yan kisame, lahat may kisame. Hanggang dito sa loob. So magbuhat dito sa kusina, ito naman yung aking extra na lababo na pwedeng mag-toothbrush. Pwedeng maglaba dito sa part na to. Dahil meron niyang gripo. So, ito yung abang. Ito bali yung pinakalikod ng kwarto. Ito yung abang para sa window type na aircon. So, kung hindi kayo magpapalagay, hindi pa rin namin to aalisin kasi lahat ng umupa sa amin ay merong aircon. So, para hindi na namin ikakabit. Tapos, ito naman yung CR. Meron na siyang shower. Ayan. So, may kisame lahat ito. Yan, magmula dito, ito yung aking kusina. Okay, lalabas na ako. Papatayin ko muna ilaw. Medyo madilim na kasi kaya medyo malabo na yung aking video.
Magmula dito sa harap ng aming bahay, lalabas na kami ng subdivision. Meron kasing malapit na private school dito. Kung gusto niyo ng walking distance lang yung papasukan ng mga anak nyo, meron dito. Yan, paglabas mo dito, kakaliwa ka lang. Makikita mo na yung building. Bago lumabas ng subdivision ay merong basketball court. Dito mo na. At dito na yung entrance exit ng subdivision. Sa labas niyan ay marami ka nang mabibili ng pagkain. Marami nagtitinda ng prutas, karne, isda, gulay, lutong pagkain. Sa gawing kaliwa niyan ay meron ng 7-Eleven. Yan, kung nakikita niyo yung harap na yan, mga commercial yan, marami kang mabibilan dyan. Kung tinatamad ka magluto, pwede kang bumili ng mga lutong pagkain. Dito sa kanan may Alpha Mart. Yan, kung gusto mo mag-grocery, ang lapit-lapit lang. Yan, yung hilera na yan hanggang sa gawi pa doon sa bandaron. Marami nagtitinda dyan. Malapit din ito sa Tansa SM, Pure Gold, hospital, school, public market at munisipyo. Ang kagandahan nito, paglabas mo ng subdivision, ay nandito ka na agad sa main road.